At magandang umaga din po kay Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Secretary, good morning po, sir. Magandang umaga, Alvin. Good morning po. Opo, maganda nga po yung first 5 minutes pa lang ng SONA ng Presidente. Ando na kagad yung excitement, Secretary. Ano po? Opo. Anong... Parang first 2 minutes po ata. First 2 minutes, mas maiksi yun sa'yo. Ako, kahit pa paano, first 5 minutes, nandun kagad yung pinakalaman at pinalakpakan ng madlang people doon sa batasan. Ano po? Pero anong hinudyat sa iyo nung SONA ng Presidente na from now on, kasi ang unang tinumbok ay yung flood control projects kagad, hindi ho ba? Opo, tingin ko po unang-una, no? Dalawa po ang masasabi ko tungkol sa SONA ng ating mahal na Pangulo. Unang-una, I think ito'y napaka-honest at napaka-sincero. Sabi mo nga, Alvin, umpisa pa lang, in-address na ng ating Pangulo ang talagang hinihintay ng mga kababayan natin. At sinabi niya simple lang, hindi ako Pangulo ng aking pamilya, hindi ako Pangulo ng aking pinsan, ng aking mga kaibigan, Pangulo po ako ng bawat Pilipino. At sinabi po niya last year, nung isiniwagat niya itong napakabigat at napakalaking skandalo ng pagnanakaw ng pera sa DPWH, sinabi niya, wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin kung saan ang ebidensya, doon tayo patungo. Sinabi din niya na kahit masakit sa kanya o mahirap sa kanya ito, dahil pamilya ang pinag-uusapan, sinabi niya, kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Ay tinanong siya na rin niya, inulit niya yung sinabi ng ombudsman nung nakaraang mga linggo, na malapit na pong filean ng kaso, sabi nga ng Pangulo, patong-patong na kaso, ang dating Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez. At sinabi din niya na yung mga reforma ay nagsimula na, hindi pa tapos, tuloy-tuloy tayo. So napaka-honest po talaga nung naging SONA ng ating Pangulo. At ang ikalawa po, kung napansin nyo, halos 90% nung SONA, walang sinabi kundi lang trabaho. Trabaho lang po. Ang dami niyang mga sinabing mga nagawa, pero marami din siyang sinabing marami pang kailangan gawin. Kaya kahit na 2 taon na lang po ang natitira sa termino ng ating Pangulo, ang sabi lang niya, sa ating lahat, no? Lalo na sa aming mga kawani ng gobyerno, wag na tayong mamulitika, tayo'y magtrabaho na lang dahil marami pang kailangan gawin at maraming dinaranas na hirap ang ating mga kababayan. Opo. Kaya yun po ang gagawin natin. Susundin natin ang ating Pangulo. Secretary, 1 year had passed since the President exposed it. Marahil yung mga kababayan natin, aside dun sa issue kay dating Speaker Martin Romualdez, marahil ang mga tayo nagtatanong, anong nangyari dun sa, naalala po ninyo, may listahan po siya ng kontraktor? Parang 15 ba yun? Anong update dun? Anong nangyari dun? Doon sa listahan na po yun na sinabi niyang pinakamaraming nakuhang kontrata, marami na po ang nadawit dyan. Marami na po ang nakasuhan. No? Nandiyan na yung mga kumpanya ng Vizcaya, nandiyan ang SunWest, nandiyan ang Hightone, nandiyan ang Wawaw, ang Sims. Marami na rin yung po. number 1 doon, No, Sec, ano yung number 1 na pangalan doon? Yung nilabas niyang una? Ako po, hindi ko po maalala, pero isa po sa mga Vizcaya companies yan. Okay. No, for sure. Okay. At SunWest. No? Lahat po yan, nakasuhan na. In fact, yung mga lahat ng Vizcaya companies na 10 ata yan, wala nang lisensya yan. At hindi na makakapag-operate. At alam naman natin lahat ng mag-asawang Vizcaya ay pareho ng nakakulong. So tuloy lang po tayo, Alvin. No? Wala tayong tigil dyan. Lahat po tayo nakikipag-cooperate sa ombudsman, kasama ang DPWH, kasama ang COA, kasama ang iba't iba pang ahensya ng gobyerno. At hindi pa tapos ang ombudsman. Nagsabi nga siya, itong mga nakaraang linggo, maghintay na lang kayo, abangan nyo. At marami pang ibang makakasuhan. At tingin ko, magtiwala tayo sa proseso, magtiwala tayo sa ombudsman, magtiwala tayo sa ating Pangulo. Yeah. Ano yung number 1 pala doon, Sec? Legacy Construction Corporation. Vizcaya din ba itong Legacy? Yan po ay hindi Vizcaya, pero meron na rin pong mga nasubmit ng mga dokumento sa ombudsman. Kaya abangan na lang po natin. Ayun. So hindi pwede sabihin na nakaligtaan yung 15. Halos karamihan Hindi naman doon, kinasuhan na. Sinasuhan na, tama po yan. No, tama po yan. At hindi pa po tayo tapos. Yun nga po ang sinasabi din ng ating Pangulo, yun din ang sinasabi ng Ombudsman. Hindi pa po tayo tapos sa ating paglilinis, sa ating pagpapanagot. Opo, ayun, may listahan na ako ng 15. Marami-rami nga Alpha and Omega. Ayun. Ito Lahat hindi po naman yan. ano no? Lahat po yan,
wala nang lisensya at nakakasuhan na yung mga may-ari niya. Ayan. And moving forward, nag-iba na yung kalakaran dyan sa DPWH a year after the President exposed the corruption, Secretary. Opo, sabi nga po ng Pangulo, nagsimula na tayo at tuloy-tuloy ang reforma natin sa DPWH para talagang hindi na po maulit ito. No, nag-mention po ang Pangulo ng mga iyan dyan. Yung pagsasaayos natin ng mga personalidad, no? Na kailangan ngayon, unang-una, performance-based na tayo, hindi na palakasan. At mas importante pa dyan, yung talagang pagpapanigurado natin ng mga proyekto na babantayan ng tama. Nandiyan ang transparency portal natin, nandiyan ang kooperasyon natin sa mga civil society groups, kasama na ang simbahan. Nandiyan din po no, yung pagpapasigurado natin na wala nang mababudgetan na proyekto na walang plano, walang master plan, hindi coordinated sa LGU. Lahat po yan naging sanhi nitong grabing korupsyon na nangyari. At lahat po yan ay hindi na natin gagawin. Opo. At Sec, babawi din po tayo kasi nakaka-apekto din pala sa ekonomiya pag bumabagal yung ating public works Tama projects. Tama po. Pero kailangan, kahit na kailangan nating pabilisan ang pag-implement, kailangan din siguraduhin natin yung pera na pupunta sa project talaga at hindi lang nananakaw. So kailangan bantayan natin at gawin natin ang tama yung mga proyekto. At yun, sinabi nga natin, no, paulit-ulit. Kung titignan natin yung mga ginagawa natin ngayong mga proyekto na binisita mismo ng Pangulo, kung ang pera ay napupunta sa tama, yung pera hindi ninanakaw at talagang nagagawa ng tama yung proyekto, nakikita natin talagang nagbibenepisyo ang ating mga kababayan, Alvin. Nakita natin itong mga proyekto dito sa Metro Manila, tulad ng EDSA, susunod na natin ang C5. Makikita natin yung ginawa natin sa G. Araneta, sa Taft Avenue, yung mga proyekto natin sa Valenzuela, sa iba't iba pang mga parte ng Metro Manila, sa Cebu, sa Northern Luzon, sa Mindanao. Kapag yan ay ginagawa ng tama at ginagamit ng tama ang pera ng taong bayan, nakikita natin kagad ang benepisyo at ang magandang epekto. So tuloy-tuloy lang tayo, Alvin, hindi tayo titigil. Tuloy-tuloy ka lang Mula dyan, ha? ngayon, hanggang sa katapusan ng term ng Pangulo, yan ang gagawin natin. Very good. At huwag mo kaming kalimutan. Kasi palagi mo kami ini-snub, Secretary. Ay, hindi naman. Busy lang talaga, Alvin. Pasensya na. Busy lang talaga. Naglalambing Ang lang, daming naglalambing lang. Pag tumawag naman kami, paminsan-minsan pagbigyan mo, Secretary Vince. Ha? Thank you, thank you. Of course. Maraming salamat. Mabuhay ka dyan. Maraming salamat, Alvin. Keep God bless up po. the good work. Yan, maraming salamat. Trabaho lang tayo, Alvin. Very good, very good. Si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways.